ako po bilang Pilipino, wala na po akong kaamor-amor para po sa mga bilyar dahil ang dami po nilang red flag. Una po yung pagtatanggol po ni Cynthia Villar kay Kibuloy nung inaaresto po ito, na parang sabi ko bakit mas nagpapakita pa po siya ng simpatya doon sa suspect kay Kibuloy kaysa po dun sa mga sinasabing biktima ni Kibuloy, mga kababayan. Sabi ko bakit mas parang naaawa ka pa dun sa suspect, no? Nagtago na nga, para sa akin nagpapakita ng signs of guilt. Tapos binibigyan pa niya ng simpatya, nagbibigay siya ng pahayag para depensahan si Kibuloy. So sa akin, para po sa akin yung ginawang yun ni Cynthia Villar, red flag po yun. Tapos hindi naman po lingid sa kaalaman ng publiko na nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas lumobo po yung yaman po ng mga bilyar. Ano po, no? So hindi po natin maiwasang isipin na maaring may malaking utang na loob po talaga ang mga bilyar kay dating Pangulong Duterte. Considering na, if I'm not mistaken, DPWH po ang hawak po ni Mark Villar, no? Pag sinabing DPWH, ang dami po niyang proyekto, no? So yung hindi naman po sa sinasabi ko ito yung nangyari, no? Pero ako po hindi ko maiwasang isipin na siguro, in my opinion hindi ko sinasabing ito yung nangyari. Iniisip ko lamang na siguro napaboran nito ang pagiging parte ni Mark Villar ng gabinete ni dating Pangulong Duterte. Siguro naisip ko na baka napaboran yung mga negosyo, no, ng mga bilyar. Kasi ayun na nga, alam po natin, no, na lumobo po yung yaman ng mga bilyar noong time ni dating Pangulong Duterte. And then yung sinasabi po ni Yusek Claire Castro patungkol po sa rice tarification law. Ito po, basahin niyo po yan, ano. So naisip ko, pambihira naman. Ang laking pahirap pala niya sa mga Pilipino yung rice tarification law na yan. Tapos malalaman mo si Senator Cynthia Villar ay meron pala diyang involvement, no? Pakibasa niyo na lamang po itong balitang ito. So talagang ako po'y sobrang turn off. And then yung pananahimik ni Mark Villar after niyang manalong senador, na parang sabi ko, ano kaya yung naging contribution ni Mark Villar bilang senador, no? And then ito pa, papasok si Camille Villar sa pagkasenador, malalaman mo hindi pumabor sa impeachment ni VP Sara bilang parte siya ng House of Representatives. Tapos sabi ko parang walang delikadesa, no? Nasa part siya ng alyansa ni PBBM, nagpapa-endorse kay VP Sara bilang senador, no? Gustong manalo na senadora sa lineup ni PBBM pero nagpapa-endorse kay VP Sara bilang senadora na alam naman natin si VP Sara ay rival na ngayon ni PBBM. At ang dami niyang sinabing masasakit na salita, no? At narinig naman po natin yung pagbabanta ni VP Sara kay PBBM. So paano nakukuha nito ni Camille Villar na magpa-endorso kay VP Sara gayong parte siya ng lineup ni PBBM, no? So sabi ko parang wala namang delikadesa. And then ito yung pinaka-latest, no? Yung alleged, ito yung sinasabing di umano'y video na naging reason kung bakit siya pinapatawag sa COMELEC, no? Pinapatawag siya ng COMELEC doon sa alleged vote buying, no, ni Camille Villar. So ayan po, no? Pwede niyo i-check yan, hindi ko sinasabing ito yung actual, no, pero ito yung kumakalat po ito sa social media. Parang meron na, kung makikita nyo, parang meron pa games, no? At may mga premyo, no? So sa pagkakaalam ko po, pinagbabawal po yan ng COMELEC, no? Kaya yan po, pinapatawag siya ng COMELEC because of that alleged vote buying, no? So talaga naman pong ang daming red flag po ng mga bilyar, mga kababayan. And then yung nga pong pinapakitang behavior at ugali ni Cynthia Villar na ng mga nagbabiral na mga video niya sa social media, no? So ayun, napakarami pong red flag, mga kababayan. So kayo na lamang pong humusga, no? Nasa sa inyo po kung yan ay susuportahan nyo pa. Na in my opinion ko lang ito, please respect my opinion. Sa tingin ko, tumatakbo po yung mga bilyar na yan sa posisyon sa gobyerno, sa Senado, sa Kongreso, no? Yung mag-iina na yan, magkakamag-anak na yan. Tumatakbo sila para, in my opinion yung main purpose nila is protektahan yung kanilang interest, yung kanilang yaman, no? Para meron silang power and influence. Kaya sila tumatakbo sa mga public position sa gobyerno. Kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Sa tingin ko naman, wala rin namang kakahinatnan yan eh. Kahit pa may video pa, no? At may mga ebidensya, no? Dito naman sa bansa natin, kapag mayayaman ang nai-involve sa mga maling nagagawa, kadalasan, wala namang pinapatunguhan. Kadalasan, hindi naman napapanagot, no? So, I doubt kung ma-disqualify yan dahil dyan sa alleged na vote buying na iyan. So kayo po, ano pong masasabi dyan?
Nakakalungkot, pero sa tingin ko po wala rin namang kalalabasan yan, wala rin namang patutunguhan. I doubt kung mapanagot yan or ma-disqualified, no? Pero at the end of the day, nasa kamay naman po natin ang desisyon kung yan ay mananalo or hindi. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Ilagay nyo lang sa comment section below at huwag nyo pong kalimutang i-like ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.